Kababayan, mga kapatid sa Panginoon, sa Kingdom Nation, sa buong sanlibutan, at sa lahat ng aking mga kababayan dito sa ating bansang Pilipinas at mga OFWs na sa ibayong dagat, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po mga kaibigan ay bagong update po na nagbigay na naman po ng pahayag itong si Pastor Apollo Kibuloy Ito po ay kakalabas lamang mga ilang oras pa lang po ito na video na ito at hindi naman po talaga ito video mga kaibigan, parang voice message lamang ang ginawa po nitong si Pastor Apollo Kibuloy dahil siya nga sa ngayon ay nagtatago. Kaya ito po mga kaibigan, atin munang pakinggan para mabigyan din po natin ng atin pong reaction at komento ang kanya pong mga pahayag o pasabog po dito mga kaibigan. Ay merong mensaheng ipaabot ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa at nangyayari po sa akin, sa KOJC, at sa lahat ng mga pangyayaring itong hindi natin inaasahan na ito'y mangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi ko po inaasahan na aabot sa ganito ang mga pangyayaring ito, na aabot ako sa ganitong klaseng panahon na ang mismong umuusig sa akin ay ang aking sariling bansang Pilipinas. Mga kaibigan at mga kababayan, ito pong aking kinakaharap ngayon. Paliwanag ko po sa inyo, ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito, na napakasimple lamang po ng kasong ito. Simple case lang po ito na 4 taon nang nakabinbin dyan sa DOJ. Pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila. Pagkatapos ito ang ginagawa ngayon na sangkalan upang ako ay kanilang habulin. Mga kaibigan at mga kababayan, umiiwas po ako sa pangyayaring ito dahil hindi po katulad ang kasong ito ng kanila ni Congressman Tebes at ni General Bantag. Hindi po. Si General Bantag at si Tebes ang kumakalaban po sa kanila ngayon na tumahabol ay ang gobyerno lamang ng Pilipinas. Ang sa akin po ay complicated, sapagkat meron po akong ginawang kaso sa Amerika. Ang gumawa ng mga kasong ito ay yung pong mga magnanakaw dito sa bansang kaharian na nung sila'y nahuli, lumayas at nag-iwan ng kaso kasi mga abogado po yung dalawa doon. Pagkatapos iniwan nilang kasong ito na ginamit nila itong alias Amanda para ako po ay magkaroon ng kaso dito at dinamay pa yung 5 kong kasamahan na puro inosente. Pagkatapos po pumunta sila ng bansang Amerika ay gumawa na naman po ng kaso doon. Pagkatapos pinaniwalaan naman sila ng bansang puti sapagkat meron din siguro silang interes sa akin at sa paglago ng bansang kaharian sa Amerika. Kaya nagkasundot, nagkasabwat sila. Kaya nagkaroon po kami ng kaso sa Amerika. Hindi po namin gawa yun. Gawa po nila yun. Pagkatapos nito, hinarap po namin ang kasong yun sa Amerika. 43 counts. Kumuha kami ng 22 abogado doon. At hinarap ang kasong yun na meron na pong sagot ang lahat ng kanilang mga inakusa sa amin. Naghihintay na lang kami ng panahon kung kailan yun ang trial mangyayari. Tatlong taon na nilang pinopostpone. At least ngayon po November 5 matutuloy na. Kaya sila po ay wala ng ingay doon sa Amerika sapagkat ito ay naharap na po ng aking mga abogado. Ngayon, naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa bansang Pilipinas mulang nanalo si Bongbong Marcos at naging presidente siya. Nang pumunta siya ng bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin. Kasi nung bumalik siya rito, kaibigan na niya ang bansang puting Amerika,
kaibigan na po niya ang bansang ito at inopen na niyang Pilipinas, kaya nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami dito. Nandiyan na yung EDCA at hindi lamang po yun na naging open, pati po ako, ang kaso ko ay naging complicated dahil isinama na po sa sitwasyon na ang mga puting yan ay naririto at ako po ay hiningi na nila sa kamay ng rehimeng Marcos. Kaya noong December 21 o 22, nagkasundo na po yung dalawang yan. Ang rehimeng Marcos, si Marcos mismo, at ang FBI at CIA, nagkasundo na po na ako'y ibigay sa kanilang kamay. Ibigay ni Marcos ako sa kamay ng mga puti. At mula noon, under surveillance na po ako dito sa aking sariling bansa. Diyan sa aking mga compound, meron ng mga drones, araw at gabi. Gawa po ng mga puti yun. Pagkatapos po, naghanda kami kasi ayaw po nila ang tinatawag na extradition, kasi may extradition treaty tayo. Yun ang legal na paraan para ako ay humarap sa kaso doon sa Amerika using my constitutional rights. Ayaw nilang dumaan doon sa prosesong yon na legal sapagkat magiging matagal daw. Ngayon, mga kaibigan at mga kababayan, bakit po ako ay under surveillance ng mga puti? Kasi ang gusto po nila ay rendition, yung extraordinary rendition, maaring kidnapping at maari pong assassination. At mayroon pa po akong patong na 2 bilyong dolyares sa ulo ko. Ibig sabihin, 110 million pesos ang reward o ang award noong pwedeng humuli sa akin o kaya pwedeng gamitin para ako ay mapasakamay nila ng mga puting ito. Kaya naging complicated po ang kasong yan sapagkat nung nalaman naming extraordinary rendition ang kanilang gagawin na lulusubin kami na illegal sa aming mga compound, nakita po ninyo naghanda na kami. Araw at gabi ay meron po kaming paghahandang ginagawa na anumang oras na kami lusubin illegally, kami po itatayo sa aming mga paa, tatayo at ipagtatanggol namin ang aming sarili at ang aming mga propriedad na gusto nilang lusubin at gusto nilang by force papasok po sila upang gumawa ng extraordinary rendition. Okay, right yan mga kaibigan. No? Hindi lang po natin tapusin ito pong video po ni Pastor Apollo Quiboloy dahil baba po ito mga kaibigan. No? Nasa 30 minutes po siya. No? Sa mga gusto po no, na mapanood ang buong video, puntahan lang po natin doon sa mga branches po ng SMNI. Andyan po ito mga kaibigan, no? Ang video na ito. So ayan po, no? Magbigay po tayo ng ating pong reaksyon, komento dito po no, sa mga pahayag po ni Pastor Apollo Quiboloy. No? Dito po sa kanya pong bagong update po. No? Bago po ito mga kaibigan. No? Pero yung pong iba po dito na kanyang mga sinasabi ay parang katulad lang din po nung mga nakaraan po niyang mga video. No? Ito pong extraordinary rendition, mga kaibigan. No? So nabanggit na po niya po ito. Ito pong meron pong nakapatong sa kanyang ulo, no? Mga kaibigan. No? Itong mga puti raw mga kaibigan. So ito po ay mga nabanggit na po niya. So doon po tayo no kuha po ng ating pong pag-usapan ngayon doon po sa kaso po niya ngayon mga kaibigan na meron na po siyang warrant of arrest na galing po sa korte. At ang kaso na ito ay siya nga mismo ang nagsasabi, narinig po natin dito na ito simpleng kaso lamang po mga kaibigan. At ito nga kanyang pagtatago ay hindi raw po dahil nito pong kaso na ito, no, ito pong mga aligasyon laban po sa kanya nung mga dati po niyang mga miyembro, no, lalong-lalo na po yung pong isang babae doon no, na si Amanda, no. Yun po ang parang mabigat-bigat po ang kanya pong mga aligasyon laban po dito kay Pastor Apollo Quiboloy. At sabi nga po niya na yun pong babae na yun ay ginagamit daw ng mga puti, mga kaibigan. Dahil nga mayroon din po siyang
marami din pong kaso niya doon po sa bansang Amerika, no? At meron nga po siyang nasa 21 po, no, na mga abogado na nag-handle po sa kaso po niya doon po sa bansang Amerika. Pero yun nga, dahil daw sa gustong madaliin ng mga puti ang kaso laban sa kanya, parang yun na nga ang sinasabi po niya, yung pong extraordinary rendition, mga kaibigan, na maaari po siya ay i-asinit or kikidnapin, mga kaibigan, yun po, no? At ito pong mga nangyayari daw na pag-iimbestiga sa Kongreso at sa Senado, ito po ay parang patibong lamang daw, mga kaibigan. At yun ngang inimbitahan na po siya na pumunta po doon. Yun nga po, no, ang isa na patibong, dahil pagka pumunta raw po siya doon, agad-agad po siya na i-turn over sa mga puti. Yun po ay galing po sa kanya, mga kaibigan, no. So nasa inyo po, no, kung ano po yung mga komento po diyan, dahil ay galing po yan mismo kay Pastor Apollo Kibuloy, dahil nga dito po sa nangyayari sa kanya ngayon na hindi nga siya makapaniwala, no, na sa administrasyong ito kay Pangulong Bongbong Marcos raw, mga kaibigan, nangyayari po sa kanya na hindi po niya inaasahan, no. Dahil nga sa, siyempre alam po naman natin ngayon na ang dating Pastor Apollo Kibuloy, na kahit saan po siya pumunta ay wala po siyang iisipin, pero sa ngayon po ay nagtatago na po siya, mga kaibigan. So para sa akin po, no, mga kaibigan, ito pong mga sinasabi po ni Pastor Apollo Kibuloy, totoo man o hindi, ay nasa kanya po yan, dahil karapatan po naman niya na magpahayag sa kanya pong sarili din po, para po ay idepinsa niya ang kanyang sarili, natural, di ba? Pero para sa akin po, mga kaibigan, kung naalala po natin, no, di ba, nung ginawa pa ang Senate hearing, ay hinamon po niya ito pong si Senador Risa Hontiveros na ito pong kaso, yung mga aligasyon laban po sa kanya na inimbestigahan nga dyan sa Senado, ay dadalhin na po sa korte kung totoo man po ito pong mga witnesses doon po sa kanilang mga pinaglaban, at haharapin daw niya po, mga kaibigan, di ba? Sabi po niya yan nung mga nakaraan pa po niya na mga pahayag, ano, nung hindi pa nga siya na wala pa pong lumabas po na warrant of arrest, na yung pong Senado ay pilit po siya na iniimbentahan na pumunta doon po sa pagdinig, pero ayaw nga po niya, mga kaibigan, dahil gusto po niya na sa korte po niya harapin po ang mga kaso. Pero ito po, mga kaibigan, ang nakakapagtaka, dahil nga andyan na po, meron na pong warrant of arrest galing po, no, sa korte, at kailangan po niya yan, di ba? Bakit ay ngayon po ayaw pa rin po niyang harapin? Sabi nga niya ay simpleng kaso lamang po ito. Well, sa kanya nga pong sinasabi na patibong, o iwan ko lang, ano, kung ano po yung masasabi dito, mga kaibigan. Pero para sa akin po, mga kaibigan, ito pong kaso ni Pastor Apollo Kibuloy ay payable po ito, no? Pwede po siya mag-bail dito. At katulad nga nung mga sangkot din po dito, no, na mga kasamahan po niya, na nung sila po ay sumuko, agad-agad po, no, nag-bail po sila, ay nakalaya kaagad, mga kaibigan, nakauwi po sa kanilang mga tahanan, di ba? So para sa akin po, para po ay mapatunayan po ni Pastor Apollo Kibuloy ito nga pong aligasyon laban sa kanya na walang katotohanan, dapat siguro na harapin na po niya ito. Ito naman po ay payable, at marami naman po siyang mga abogado na magagawa po, no, ng legal remedies para nga po ay itong pag-bail po sa kanya, para po ay makawi po siya sa kanya pong tirahan, na hindi na po siya magtatago pa dahil nga ay nakapag-bail naman, di ba, mga kaibigan? So yun po sana, no, ang gagawin po ni Pastor Apollo Kibuloy. Imposible naman po na agad-agad po siya, pagka siya po ay pumunta dyan sa yung pong warrant ay kanya pong haharapin, agad-agad po siya ikukulong. Hindi po, kasi mayroon naman pong mga abogado po si Pastor Apollo Kibuloy na magpa-process po doon po sa
pag ano po sa kanyang bail mga kaibigan, at baka nga ay ilang oras lamang po ay uwi kaagad itong si Pastor Apollo Kibuloy, at maghintay lang po sa pagdinig po sa kaso na diyan na po mismo sa korte. Doon po sa Senado, para sa akin po, okay lang po na hindi po niya harapin yon mga kaibigan. Pero dito po sa korte, dapat na po niya harapin ito. At isa pa, hamon po niya ito mga kaibigan. Talagang kung wala po siyang tinatago, wala po siyang wala pong katotohanan ang lahat po ng mga aligasyon na iyon, so harapin po niya mga kaibigan sa korte. At doon po sa sinasabi po niya na ito po nga po ay parang na pag-isahan po siya ni Pangulong Bongbong Marcos at ang mga puti, parang po sila meron pong napag-usapan base nga po dito sa kanyang pahayag mga kaibigan. Iwan ko lang kung kayo po ba ay naniniwala sa kanyang sinasabi na ganun nga po ba ang nangyayari mga kaibigan. So pakikomento lang po sa ating comment section. At mahirap po kasi na magbigay po tayo ng ating komento na baka ay magkamali po tayo sa ating mga sasabihin mga kaibigan. Hindi po basta-basta ang kanya pong sinasabi na ito nga ay ang ating pong presidente ang sangkot po dito na nakipag-cooperate doon po sa mga puti kung ano po ang ilang kagustuhan na itong ang pagkuha kay Pastor Apollo Kibuloy dito po sa ating bansa. Pero para sa akin po mga kaibigan, kahit na andyan po, kahit totoo po ang sinasabi po ni Pastor Apollo Kibuloy na yun nga, siya po ay kukunin nitong mga puti at dadalhin nga doon sa Amerika. Pero hindi naman po siguro ganun-ganun na lang po nga na kukunin po siya kagad mga kaibigan. Meron po yung mangyayari po na proseso. At meron naman po mga abogado si Pastor Apollo Kibuloy nagagawa po dyan sa mga legal remedies. Para sa akin lang po yan mga kaibigan. Iwan ko lang kung ano po ang inyong komento. Hindi naman po tayo masyadong maalam po sa batas na ganun-ganun lang po. Pero para sa akin po, meron pong proseso yan. Hindi po kasi yung mga kukuha sa kanya sa sinasabi niya, mga puti po, hindi po naman yun mga Pilipino, mga kaibigan. So, meron pong proseso talaga yan. Katulad nga doon kay Arnie Chives, di ba? Sa bansang Timor-Leste. Nandiyan na po, nakakulong na po si Arnie Chives, pero hindi pa rin po napauwi sa bansa. Dahil nga, meron pong proseso. Ganun po yan mga kaibigan. Pero iwan ko lang dito po sa kay Pastor Apollo Kibuloy dahil nga siguro iwan ko lang kung ano nga ba talaga ang galit ng mga puti sa kanya kung bakit ganun-ganun na lang po na umaabot po sa sinasabi po niya na siya po ay ipa-assassinate or kikidnapin mga kaibigan. Iwan ko lang po kung bakit po ganun po ang nasabi po ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung totoo man po yan nagagawin po sa mga Amerikano, so ano ba ang talagang ginagawa po ni Pastor Apollo Kibuloy sa bansang puti mga kaibigan. So para sa akin po, dapat po harapin po ni Pastor Apollo Kibuloy ito pong kaso na nandiyan na po sa korte ngayon mga kaibigan dahil mayroon na po siyang warrant para talagang tapos na po ito at siya po ay hindi na po magtatago mga kaibigan. So yun lang po ang aking masasabi dito. Kayo po mga kaibigan, ano po inyong mga komento po dito? At ulitin ko po ang video na ito po ay mahaba po siya mga kaibigan. Tayo po ay nasa mga kaligitnaan pa lamang Sa gusto po na mapanood po ang buong video. At marami naman po ang mga vlogger nga nagbigay po ng kanilang mga komento po dito. Siguro napanood na rin po ninyo. So, nasa inyo na po mga kaibigan kung panoorin po ninyo yung talagang buong buo po na wala pong mga nagkukomento at doon po kayo makapagbigay ng inyong mga komento. So, ako po ay magpapasalamat sa patuloy po na mga sumusuporta dito sa aking YouTube channel, ganyan sa aking Facebook page At mga kaibigan, yung pong mga nagpapa-shoutout po, sorry po
Kasi yung pong isang cellphone ko po ay naglubat po siya mga kaibigan, no, at hindi ko pa po na-open. Baka sa next upload po natin, no, ay mag-shoutout po tayo doon po sa mga gusto pong magpa-shoutout. At sa mga gusto po dyan, no, na magpa-shoutout, at ilagay lang po ninyo ang inyo pong mga lugar kung saan po kayo para malalaman din po natin kung saan ba umaabot itong ating mga ginagawa po na mga reaction video. At siyempre, doon po sa isang napakasugid po, no, na sumusuporta sa atin kay Ma'am Marita Villanueva from Bulacan. Ayan, maraming salamat po sa iyo, Ma'am. At halos lahat po nating mga video, andyan po si Ma'am Marita, at nagbigay po siya ng kanyang mga public opinion sa atin po mga ginagawa po ng mga video. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am Marita. At siyempre sa lahat po, no, na ating mga kababayan na andyan din po, nagbigay din po ng kanilang mga komento sa atin po mga ginagawang video. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am and Sir. At ako po muli ay magpasalamat sa lahat po nating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga ka-OFW. Palagi lamang po tayong mag-iingat, at see you po sa next video ko. Paki-like naman po ang video kung nagustuhan po niyo mga kaibigan. Ingat!